tayo ay magkasama-sama po sa araw na to. Amen. Patuloy po nating mapapurihan po ang Panginoon sa ating kalagitnaan sa pamamagitan po ng ating pagsasama-sama. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, O Lord Jesus, dear God the Holy Spirit, tunay po Panginoon na you are here, Lord God. We welcome you, Lord, in our midst, Panginoon. At salamat, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na nadadalin mo at nandito na, Lord, at dadalin mo pa, Lord, sa ano na to, sa space na to, Panginoon, para, Lord, hindi lamang, Panginoon, para makarinig ng mensahe mo, kung hindi, Panginoon, maging instrumento mo rin, Lord, ang bawat isa para, Lord, itaas ang mga panalangin, Panginoon, na alam namin, Lord, na katulad ng magbibigay mong mensahe sa amin sa umagang ito, sa araw na to, Lord, ay magiging daluyan kami, Panginoon, ng iyong Panginoon, ng iyong pagtugon sa mga panalangin, Lord God. Hindi man namin ito mga personal na needs, Lord, pero alam po namin, Panginoon, and we allow you, Lord. We allow you, O dear Holy Spirit, na ang bawat isa sa amin, Lord, sa bawat panalangin, Panginoon, na aming sasambitin, Lord God, maging daluyan kami sa power po mo po, dear Holy Spirit, ay maging daluyan po kami, Panginoon, ng katugunan sa mga panalangin, Lord God, na amin pong idudulog sa iyo sa araw na ito. Gabayan mo po kami, Lord. Let your spirit of understanding, Lord God, flow, Lord God, sa amin pong kalagitnaan. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Ayan po, hayaan niyo po na mag-share ako ng screen sa atin pong um, lesson or message po ng Lord sa atin sa umagang ito. Yun natin pong lesson or message ng Lord through the devotion po na ginawa ni Oswald Chamber. May title po siya na Untroubled Relationship. So ano daw po ba ito? Yung sinasabi nitong ating devotion po for this day. Sabi po dito, ang basis po nung pinaka-ating devotion is yung John 16 verses 26 to 27. Yung mga naka-highlight po ng red, yun yung pinaka-diin po nitong ating devotion. Sabi po dito sa verse 26 sa NIV po ito. In that day, you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. Verse 27, no, the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. So, ano po ba ang gustong, may ilang explanation po na ginawa dito. Particular po dito sa mga naka-highlight na mga salita si Oswald Chamber. Sabi nga po dito, yung in that day, you will ask in my name. Sinasabi po dito that it is in my nature. So parang sinasabi po ng Lord Jesus sa atin, sa inyong panalangin, hihingin nyo to sa ating Panginoon dahil ito yung nature ko. Sabi pong ganon. Not you will use my name as some magic word, but you will be so intimate with me that you will be one with me. So yung that day is not a day in the next life, but a day meant for here and now. So hindi ito sa future. Hindi ito kumbaga, hindi po sa darating na araw. Hindi pag nasa na tayo, sa piling na tayo ng ating Panginoon. Kung hindi, ngayon po, sa lifetime natin, sa araw-araw na pamumuhay natin, itong sinasabi po na in that day na yan ng Lord Jesus.
For the Father Himself loves you. The Father's love, sabi po ni Oswald Chamber, the Father's love is evidence that our union with Jesus is complete and absolute. So, talagang ini-explain po sa atin ito na through the Lord Jesus Christ, talagang pinakita, sabi nga evidence na yung union natin sa ating Panginoong Hesukristo nag-ano po ito, pinapakita yung love po ng ating God the Father sa bawat isa sa atin. Our Lord does not mean that our lives will be free from external difficulties and our uncertainties, but that just as He knew the Father's heart and mind, we too can be lifted by Him into heavenly places through the baptism of the Holy Spirit, so that He can reveal the teaching of God to us. Whatever you ask the Father in my name. So nilagay lang po ni Oswald Chamber itong pinanggalingan nitong quotation na to sa John 16:23. That day is a day of peace and untroubled relationship between God and His saints. Just as Jesus stood unblemished and pure in the presence of His Father, we too, by the mighty power and effectiveness of the baptism of the Holy Spirit, can be lifted into that relationship. So, assurance po ito sa bawat isa sa atin na um, na through the Lord Jesus Christ and through the power po ng yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, yung ating relationship sa atin pong Abba Father, hindi siya para hindi po siya malilimitahan o hindi siya mahihinder nung mga unfavorable kumbaga na situation ng ating buhay dahil meron tayong Lord Jesus, meron po tayong Holy Spirit. Jesus said that because of His name, God will recognize and respond to our prayers. What a great challenge and invitation to pray in His name. Through the resurrection and ascension power of Jesus and through the Holy Spirit He has sent, we can be lifted into such relationship. So talagang sa ano po, yung relationship talaga po natin sa Abba Father, sa ating God the Father, talaga pong sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at yung pag-minister nga po sa atin ng Holy Spirit. Once in that wonderful position, having been placed there by Jesus, we can pray to God in Jesus' name, in His nature. This is a gift granted to us through the Holy Spirit. And Jesus said, whatever you ask the Father in my name, He will give you. The sovereign character of Jesus Christ is tested and proved by His own statement. So ito pong sa 2 Chronicles na to, 7-9, chapter 7-9, tsaka sa John 11, 1-29, ito po yung mga works. Kumbaga, syempre dito po sa New Testament, nire-reveal talaga na ano yan, dahil ang Lord Jesus po nasa physical na siya. Pero even in the Old Testament, ayan na tinetestify na ito na yung character na meron ang Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo po, nung nire-reflect ko to, sabi ko nga sa sarili ko, san ka pa? Kumbaga po, eto na lahat. Binigay na sa atin, bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalala? Bakit mo titingnan na yung sitwasyon? Yung mga unfavorable, mostly po kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng parang hindi maayos na
na sabihin po natin na pinapakinggan ba ako ng Lord? Doon sa mga unfavorable situation po, di ba? Pero eto na po, ina-assure na tayo na ano man yung sitwasyon. Kaya po sabi ko nga, Lord, kaya po siguro ang troubled relationship kasi hindi na de-define ito nung sitwasyon. Hindi dapat ito, yung relationship natin sa Father, hindi siya na de-define nung kung anong sitwasyon kasi eto na. Eto na po, meron na tayong sinasabi na advocate, intercessor, hindi po siya isa lang, dalawa po siya. So, sabi po, wisdom from Oswald Chamber, Jesus Christ reveals not not an embarrassed God, not a confused God, not a God who stands apart from the problems, but one who stands in the thick of the whole thing with man. So, buti po talaga sa atin ng ating Panginoon. Para po naman to share lang po yung reflection ko din dito sa nung ano nire-reflect ko din po itong ating yung devotion. Ito po yung nakuha ko eh. Sabi ko po dito, to pray in Jesus name pala, hindi ko is an appeal to God based on the person and work of Jesus. So, nag-a-appeal tayo hindi dahil kumbaga, Lord, pinapakinggan ng Lord. Hindi dahil may mga nagawa nga po tayong mabubuti, sabi nga ganon. Pero dahil kaya natin ginagamit ang word na in Jesus name, dahil sabi nga, naniniwala po tayo dun sa character, dun sa person, kumbaga dun sa nagawa ng ating Panginoon kasi ni-reveal naman po ito sa word po ng ating Panginoon sa scripture. So, yun nga pong example kanina, yung nasa First Chronicles tsaka yung nasa John 11. Tapos, yung pangalawa po, sabi ko po dito, despite external difficulties and uncertainties, I know the Father's heart. I can know the Father's heart and mind because of my faith in and love for Jesus Christ through the power of the ministry of the Holy Spirit. So napakabuti po ng Panginoon sa atin. Yun nga hindi sabi nga po dito ni Oswald Chamber, si Jesus Christ, ano siya, hindi siya yung person na sabi yung kapag may problem tayo, basta kumbaga iiwanan tayo. So kaya talaga may assurance tayo na through the Lord Jesus Christ, naririnig. Kumbaga, ang ating Panginoon, may nag-a-appeal sa atin para sa atin at alam natin na kung ano yung binibitawan natin, yung sinasabi natin sa Panginoon sa prayer dahil may pananampalataya po tayo at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, nakakasigurado po tayo na ang ating panalangin kahit minsan ano po, yun nga, ay yung mga sitwasyon natin ay hindi ayos, pero alam natin po na ang ating Panginoon kasama natin sa ating pananalangin. So, ito po ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Amen. 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 Thank you, Sister Venus, for that reminder. Muli ay napalakas na naman tayo sa mga pangako ng Panginoon at salamat sa patuloy na opportunity. Kahit na yung magsulat ni Oswald ay 18th century pa, hanggang ngayon ay ating ginagamit.
So tayo po ngayon ay nasa panahon ng ating pagkapasalamat, yung ating praise report. Ang ating pong gagawin ngayon, yung ating praise report ay base sa ating meditation ngayong araw na ito. No po? Dahil para noon ay malapit tayo doon sa message. No po? Malapit tayo doon sa message. Alright, let me share my wala. Sorry po. Um, so we have 15 minutes po to share our report. Now, God stands in the midst of our situation. Meron ba kayong karanasan Opo. na saan naranasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa gitna ng inyong pong sirkumstansya? So, sige po, meron po tayong 10 minutes. Meron pong gusto magsimula. Pastor, mauna na ako. Go ahead, Brother Virgil. Ah, yung Tuesday po, alam nyo, nagpapaalam sana ako na hindi ako makaka-attend ng Miracle Night dahil nga po masakit ang tiyan ko. Praise God po at saka sa inyo, lahat na prayer warriors, you prayed for me in the name of Jesus na mahila ko. Nung pong gabing yon, siguro ayaw po ng Diyos na mapuyat ako lahat-lahat. Nawala po totally yung sakit ng tiyan ko. Then, kahapon po, Miyerkules, bigla naman pong nag-vomit ako at saka nag-LBM naman po na ang sakit pa rin po ng tiyan ko. Pinag-pray niyo rin po ako, pinag-pray ako nila Ate Olive, lahat na yung ibig sabihin po noon, ang Panginoon natin, hindi tayo pinababayaan. Hindi po siya yung, sige, diyan ka lang, ako bahala, mamaya na yan, ganito. Hindi po, outright po, right then and there. Pagka-pray Amen. niyo po lahat sa akin, na relieve po ako sa kanya hanggang kagabi po, hanggang ngayon, kaninang umaga hanggang ngayon, at present, till now, okay na po ang pakiramdam ko lahat-lahat. Praise God po sa ginawa niya sa atin na hindi niya tayo pinagkaila, hindi niya pinahiya ang God na hindi mapagaling, na hindi ako hihipuin o hindi ako yung pakiramdam ko hindi niya iipsan. Pero lahat po nagawa ng Panginoon Diyos po. He's working God. Totoo po yun na He's a miracle God. Lahat-lahat. Kanya nagpapasalamat ako sa Panginoon natin at sa buhay na ibinigay niya sa akin at sa mga mananampalataya na nagdadasal para sa akin, na nagdasal para sa akin. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Amen. Brother Virgil, Amen. Opo. ano ulit gamiting word na lang? Okay na po ako ngayon. Praise the Lord. Opo, praise Yung God, praise nasa God. gitna ng karamdaman ay ang Diyos ay hindi nawawala sa atin. Indeed, prayer works Opo. miraculous. Amen. Sino po may praise report? Based Pastor on... ako, Go ahead, Mr. Ben. nakakatuwa lang po si Lord. Kasi Pastor kaninang Benedict. umaga, nung pagising ko po, di syempre po magpe-pray. Alam niyo po ba ang nilalagay ng Lord sa akin? Yung lumang kanta po siya, yung Love Him in the morning when you see the sun is rising. Love Mm, Him in the evening cause evening. it took you through the day. Sabi ko, Lord, anong verse po ko ba siya mahahanap? Hanggang ngayon po kanina na mag-start tayo, talagang nilalagay ng Lord sa heart ko. Pero sabi ko nga, ang galing naman ng Lord. Ito sa Psalms 9:1, Psalms 9:1. Ang ano ko lang po doon, di ba, may question ka sa Lord. Pero eto po, salamat po dito sa verse, Pastor Dave. Sister Venus, basahin mo pa rin yung Psalm 92:1. Amen. Sige po.
Thank you, 92, Lord 1, po 1 sa and verse. 2. Pastor Opo. Jeneline, what is your praise report? May praise report po ako. Good morning everyone and good afternoon Morning. here in the Philippines. Afternoon. Katatapos lang namin mag kids camp local. Glory to God na ang Diyos po talaga ay napaka buti po. Hindi po talaga siya na nagbibigay ng ano kumbaga on time po siya, provide po niya ang lahat. Then ngayon din po dito sa Kalibo, sa outreach po natin dito sa Kalibo, although na wala po tayo ditong place, wala po pa tayo ditong church. Kami po ay sa punong kahoy, tapos sa covered court, pero minsan pinapaalis kami sa covered court kasi ang daming magpa-practice ng basketball. Pero glory to God na ang barangay captain po talaga ang nag-offer ng place doon sa barangay hall, naka-aircon kami at saka yung kanina nag-gift giving po tayo. So since Amen. tayo po Amen. ay partner ng mga kapulisan, so nandoon din po may pulis doon na representative, si kapitan, yung mga marami sila doon at napakaliwanag sa kanila ng sinabi ko ang pinaka-main purpose nito na malimang bagay lang, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa environment. So, daming natutuwa kaya at nagpapasalamat ako ng marami kasi nagfi-feeding po tayo. Sister Flora, sorry po siya po one time nagsabi po sa akin, Pastora, magbibigay po ako sa iyo ng ganito, tulong sa pag-feeding. So, yan, nagpapasalamat po ako. Hindi ko po yan sinabi si Sister Flora, wala po ako sa kanyang sinabi. Yung ibig ko lang sabihin na may mga taong ginagamit ang Lord, hindi ko po alam kung paano po sila kinakausap ng Lord at sila po ay nag-send. Merong tao din po na sabi, doon sa camp, kasi camping yon yung we need 5 meals na magpakain. May tao din na nagsabi na, Pastora, magsisend po ako sa iyo para po sa kids camp ninyo. Kaya, bakit? Sabi ko, bakit? Ano ba ang nag-udyok sa inyo? Sabi niya, gusto ko lang mapasaya yung kids. Nakita ko po yung inyong poster na meron tayong kids camp. Kaya, yun po ba, na ang saya po pala sa pakiramdam na kumbaga ay ang Diyos talaga, doon ko po nakikita ng Diyos po talaga natin ay hindi ko nagpapabaya. Kaya pray for us continually kasi June 10 may graduation po ulit tayo at alam ko na kasi meron po tayong bagong elect na congressman, nagpadala po siya ng mga damit na para ipamigay pa rin po sa mga community. Kaya tayo din po ang nagiging dinadaanan. Kaya yung ministry po natin dito, hindi lang po sa kundi sa talagang community. Sana po sa pamagitan ng GMC, marami pa po tayo mga kaluluwang maabot po ng salita ng Diyos hanggang pagdating ng ating Panginoon. To God be all the glory po. Salamat sa mga prayers po. Amen. Amen. Pastor, ilan yung mga Amen. bata ninyo na dumalo? Ilang bata? Actually, ngayon kanina yung dumalo sa ating gift giving, mga 35 po sila. Bali, may second batch pa po kami after the graduation doon kasi meron tayong 100 boxes. So sa kids camp naman po, ang dumalo po doon is 49, hindi po kasama yung mga counselors at saka yung may mga parents po. Kaya sabi ng mga bata, mother's camp na ito, nanay's camp. Kasi mas masaya pa ang mga nanay kumpara sa mga bata. Ganun po. Kaya sarap lang po. Although sa part ko po ay pagod na pagod, ganito. Pero ang pagod po pala, nakalooban ng Panginoon, may katumbas na kagalakan. Kaysa sa Amen. pagod na hindi kasama ang Diyos, may katumbas na sakit sa ulo, sakit sa katawan. Yun lang po. Salamat po. God bless. Amen. At regards kay Pastor Lloyd. Sino pa po may praise report? Opo. Opo sa Pastor. God bless. Sister Flora, is that you? Yes po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Lord na nakakasali po ako sa daybreak po. Na although kasalukuyan po yung working hours ko po, ako po yung nagpapasalamat dahil sa technology, sa earphone na pwede po akong makinig po. And sa gitna po ng mga kalungkutan ko minsan,
nakakakuha po ako ng kalakasan at Mm. encouragement. Amen. And nagpapasalamat din po ako sa Lord na maski sa kaunting halaga po ay nag-aaling sa sahod ko po ay nakatulong po ako kay Pastor Jenny Lynn. Yun lang po. Ay, hindi pala walang. That's the great favor that and blessing that God has given. Amen. I want to praise Him and thank Him. In Jesus' name po. Amen. Sister Flora, kung mamarapatin mo, ano po ang nature ng work niyo dyan? Nurse. Medtech po ako. Wow. So Medtech. hospital kayo, sa hospital. Central Blood Bank po. Ako po yung Chief Medical Technologist, Medical Laboratory Specialist po. Amen. Amen. Salamat. So, kaya ko po naitanong para yung level ng pagkapasalamat natin ay tumaas pa. Salamat, Sister Flora. Yun nga po. Nagpapasalamat po ako masyado kasi almost 70 years old na po ako pero nakakapagtrabaho pa rin po ako. I thank God for yung excellent memory, sa kanyang mga katalinuhan po at kalakasan, kalusugan na binibigay niya na kaya ko pa pong pumasok po. Amen. Ano po kayo? Dubai or Qatar? Nasa Kuwait po ako. Kuwait. Kuwait. Opo. So, purihin ng Diyos. Mubarak Hospital. Thank you po. Siya ay Chief Medical Technologist. So, kayo pala yung mga, sa inyo dumadaan yung mga laboratory, ano? Opo. Hallelujah. So, kahit na sa gitna ng trabaho, ay nakakapakinig kayo. Opo. Kaya pala minsan nakita namin naglalakad kayo, no? Pag nagpe-pray namin kayo. Opo. Kasi working time ko po yun. Dalangin natin sa Panginoon na patuloy kayong gabayan sa inyong hanap buhay. Kaya po, dito sa Psalm 9:1, I will praise you, Lord. Gawin natin contemporary. We will praise you, Lord, with all our hearts. We will continue to tell of all the wonderful things you have done, and even for the wonderful things you will do more in our lives. Hallelujah. Amen Tayo po. ay manalangin na may pagkapasalamat. Praise God, from whom all blessings, from whom all provisions, from whom all healings, from whom all protection flows. Lord, salamat po sa walang patid na pag-iingat at pagpapagaling mo kay Brother Virgil. Salamat, Panginoon, sa word mo kay Sister Venus na she's longing for a verse and then she found one, Lord God. We praise you and thank you, Lord God, sa success and significance ng concluded kids camp sa Kalibo with Pastor Jenny Lynn together with her volunteers and teachers. Salamat, Lord, sa mga destiny helpers mo upang matulungan sila sa kanilang pangailangan katulad ni Sister Flora. Salamat, Lord, sa paggamit mo sa kanya to be your instrument. At salamat din po, Panginoon, sapagkat sa gitna ng kanyang hanap buhay, siya, Panginoon, ay nagiging bahagi nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gitna ng aming mga sirkumstansya ay nandoon ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dalangin namin na yung aming antas ng pagkapasalamat ay higit pa, Panginoon. Tumas pa ang kanyang antas. Hindi dahil sa mga natatanggap namin, kundi dahil sa kung sino ka sa amin, kung paano ka kumikilos. Dahil sa amin, Panginoon, wala na nga kaming hihilingin dahil higit pa sa sapat ang pagbibigay mo sa amin. In fact, we don't have to ask you anything. But nevertheless, ang utos mo, we ask pa din. Pero yung aming paghingi, Panginoon, hindi dahil gusto naming makatanggap o hindi gusto naming maging
intimate, maging close sa iyo. Kaya naman sabi mo, humingi kaming lahat na nangangailangan. Kaya Panginoon, muli salamat po sa isa sa iyong mga lingkod, si Sister Venus, na ginawa mong alulod upang maging kasangkapan na maihatid sa amin ang iyong salita. Salamat din po sa kanyang uh, contribution ng kanyang mga thoughts. Uh, Purihin ka, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang walang patid naming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Dalangin po natin yung ating mga pamilya. Na po, isa yan sa may malasakit ang Diyos sa ating lahat. Na po. Kaya naman, ang dalangin natin na ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin ang siyang maging driving force sa ating pamilya. Hindi may pakakaila ng ating mga members in the family. Sometimes we encounter tampuhan, ng hinanakitan, pero mas higitan tayo ng pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad, no po, dahil nandito pa tayo sa mundo, kaya hindi tayo ligtas, no? Sabi nga ng ating devotion we are not exempted from external discomfort. So let us pray for our families, no po, for 1 minute. Yes. For families. Our most gracious Heavenly Father, Lord, we pray, Lord God, na praying that sa bawat all isang will pamilya, Panginoon, bless each and let every your your love, family. Panginoon, overflow po, Mm. Panginoon. Lord, may mga differences din within the Mm. family, but we pray, oh God, na yung pagmamahal mo na naramdaman namin, Panginoon, ang siyang ma-impart namin, Panginoon, sa bawat Sister member, Flora, Lord, ng Sister family, Venus, Lord. Help us, Sister dear God, Josie, Holy Spirit, Lord, kasi kung sa pamilya sarili ko lang po lahat namin, po. Lord, Pagpalain mo may kung ano man limitations po may po. hidra, But we ask, patawad oh po dear po God, Holy Spirit, sa na mga ikaw po, po Panginoon, po maghari sa amin. mag-overflow, Lord God, yung pagmamahal ng Panginoon, Sama na ng sa God the Father Panginoon. sa amin, Let Panginoon, love, so that we could peace, share it, and joy Lord God, prevails. especially, In Jesus' Panginoon, sa name, aming mga amen. loved ones. In Jesus' name, Amen. Tayo ay nananalangin, ni-remind ako ng Holy Spirit na itaas natin ang lahat ng mga ama ng tahanan sa puntong ito. Dahil responsibilidad, ministry ng mga ama ng tahanan, kapiling man natin sila o hindi, dahil sa mga circumstances, na sa kanila magsimula yung katatagan, sa kanila magsimula yung spiritual maturity. Panginoon, hindi na namin hintayin ang Father's Day. Father's Day should be every day. Mother's Amen. Day should be every day, Panginoon. Yes, Hindi Lord. Yes, Lord. once a year na pinapahalagahan. At this point, Father God, Thursday, we pray for all the fathers, Panginoon. Lord, pinagkalooban mo sila ng mabigat na ministeryo, higit pa sa responsibilidad. Lord, we pray that all fathers right now will accept their families as a ministry. Amen. Amen. Hindi burden, hindi obligation, but a ministry. Lord, matatansya ko lang, Panginoon, yung mga tatay na nasa abroad, Panginoon. Mga tatay na malayo sa kanilang pamilya, Panginoon. Matatansya ko lang yung struggle nila, yung challenges nila, Panginoon. Na kahit sila, Lord God, ay malayo, Panginoon, ay bigyan niyo sila ng wisdom, strategies, Panginoon,
na kahit malayo ay hindi mabawasan yung concern, yung communication. Lord, magsimula po kayo sa kanila, sa mga tatay, yung steadfastness ng pananampalataya na ikaw ang unang sasangguniin, ikaw ang unang tatanungin para sa solusyon, karunungan, kalakasan. Lord, we speak blessing to all fathers right now, Father God. Alam namin, Panginoon, na kung sila ang haligi, ang mga nanay naman ang siyang ilaw. Kaya Lord God, we pray for all mothers, Panginoon, na makita sa mga magulang, makita ng mga anak sa mga magulang, na sila ay nananalangin pag alam nilang may suliranin. Nawa yun ang makita ng mga anak. Yun ang makita ng mga apo. When children sense there is problem, the first thing they will see with their parents is they pray. Hallelujah. Lord, we pray for spiritual maturity of all parents in our families. In Jesus' name, amen. Amen. Ngayon po ay may nagaganap na ASEAN Summit. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Righteousness, peace, political stability, especially dito sa Pilipinas, na sa isang linggo ay sisimulan na yung impeachment trial to try our Vice President. Marami mga spekulasyon, subalit alam natin na ang Panginoon ang siyang maghahari. May mga, ang buong mundo ay apektado sa mga bagong kilos ng Amerika. Ito mapakita ni President Trump. Dalangin natin na mga economic changes na ito, adjustment, especially yung mga tariff, when it comes to immigration problems, hindi ligtas ang Pilipinas dyan sa mga immigration problem. Kaya nga po, sa oras na ito, i-bless natin. I-bless natin ang ating bansa, ang buong mundo. Dahil sabi dito sa Psalm 33:12, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Mga kapatid, napakagandang balita, na ang bansa mo kabilang sa pamamanahan ng Panginoon. Lord, pamanahan mo ang Pilipinas, Panginoon. Matagal ko na narinig itong 1040 window. Na ang Pilipinas ay launching pad para sa 1040 window. Yung 1040 ay yung sukat ng Asia. Sa loob ng window na yon, nandun lahat yung Hinduism, communism, ang Pilipinas nakaharap dun sa window na yon na 1040, I think that's a degrees, 10 degrees, 40 degrees longitude, kaya let us declare righteousness and peace sa ating mundo. Tayo po ay manalangin. Lord, declare blessing, peace. Panginoon, our nation and the nations of the world, Lord God. Lord, we stand with the gap, Lord God, for the Filipino people, Lord. We declare, Lord God, that you are the God of this nation, Lord God, that Jesus Christ is the Lord of this nation, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, that righteousness, Panginoon, will prevail, Panginoon. Truth will prevail, O God, in the coming impeachment mga leaders ng bansa,
session, Hindi Lord, dapat sa mangyari. Senate, Lord, na may kinalaman po sa aming Pag-aaway, Vice President. Lord, Lord, we panatilihin mo pray, po Panginoon, kapayapaan sa amin, na Lord. talaga, Panginoon, na kung ano Nadalangin yung din po namin ang katotohanan, siya po yung mamalagi. And pambansa. Lord, though there may mga difference of opinions, Lord, Kapatayan. still, Lord, your righteousness, your truth, Lord, your peace, Panginoon, ang siyang Jesus. mamalagi. At yun din po, Amen. Panginoon, ang declaration namin for the full world, Panginoon. In Jesus' name, amen. Sunod po, idalangin natin ang healing, protection, and provision. Lalo na po yung mga nag-undergo ng mga special procedure, yung mga dadaan sa mga procedures, yung mga medicinal intervention. Yan po. Sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So what Jesus did on the cross also brings healing. And part of Jesus' salvation is healing. Ano po? For this particular item, no po, let us focus on our bodies na mag-respond favorably. No po. Kasi gaanong bisa ng gamot, pero kung yung katawan hindi nagre-respond dun sa gamot, wala siyang effect. Can we concentrate on all our systems? No po. Magkanya-kanya tayo ng ano ba yung mga iba't ibang body system natin. No po. Sister Venus, pwedeng ikaw ang mag-concentrate sa respiratory system. No po. Prayer blast tayo, pero si Sister Venus sa respiratory system. Si Brother Virgil, pwede po kayo mag-concentrate kayo sa neurological system, sa brain. Opo. Si Pastor Jeneline, kayo sa digestive system. No po? Si Pastor Rory sa muscular system, yan, bones, skeleton, no po, yung mga pain. Yan po yung mga prayer focus natin. Si Sister Flora, yung pong cardiovascular system, no po, sa heart. Okay? Yan po yung ating mga prayer focus. And the rest, we will pray for healing. No po, prayer blast tayo, pero meron tayong particular focus on of prayer. Tayo po ay manalangin. Yes, Yes. Lord. Gracious Heavenly Panginoon, Father, salamat po thank sa you. assurance, Lord. Panginoon, Sabi mo nga po sa word mo, by po your dapat stripe, ang Lord, we mangyari. are healed. Ikaw ang Kaya po sa mangunguna. oras na to, Lord, tinataas Panginoon, ko po, nagpapasalamat Panginoon, kami at binigyan ang kami ng bawat tamang pag-iisip, anak mo, Panginoon. Lord, sa Ito area, na po Lord, mga ng brain respiratory namin, Panginoon, system, na laging Panginoon, I declare positive in ang Jesus' aming name, maiisip. Lord, Hindi na dineclare po maging namin na strong, Panginoon, ang walang respiratory dementia, system, walang Panginoon, ng bawat Alzheimer, Panginoon, anak na mo, lahat po Panginoon, kami and ay even the people, magiging Lord, normal around, Lord. sa aming Father God, in the pagkilos, sa name of aming the Lord Jesus utang, Christ, Panginoon. I declare, Lagi ka po Panginoon, namin na every tawagan, disease of the lagi ka po namin respiratory system, Panginoon, pasalamatan ay sa lahat ng bagay pinapagaling na mo na, ginagawa mo. Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, Panginoon, sa mga any pala mo sa amin, lalo-lalo na pag-aalaga abnormalities, mo sa aming Panginoon, Lord, pag-iisip, yung hindi Panginoon. makahinga, Lord God, Kasi Panginoon, lagi ka pa rin kinakancel namin namin to, Lord, in tinatawag. Jesus' name, Lord. At May sa news, Panginoon, yung lahat ng good bagay news na may dinadala mga namin. nagpo-progress na naman. Pangalan In ni Jesus' Jesus. name, kinakancel po namin, In Lord. Jesus' name, in Disease na Jesus' to, Lord. Kasi ang tinatarget po nito, ang respiratory system. Wala na po itong authority na mag-mutate, Lord God. In Jesus' name, Cardiovascular system. Panginoon. We Yes. claim, Lord God, a healthy, Lord, respiratory system for everyone, Flora, Panginoon, in turo po Jesus' kayo name. ng Holy Spirit. Pwede pong selyohan po ninyo yung ating prayer kasi kayo ay nasa medical field.
would you close this portion of our prayer? Salamat po, Sir Flora. Kahit na short prayer lang po. Thank you. Father God in heaven, we thank you for creating each and every one of us. We just want to praise you and thank you for being our creator, Lord. Amen. Every parts of our body, Lord God, belongs to you. And every cells, our DNA belongs to you, Amen. oh God. And so we are living with a healthy and happy, normal cells. And oh God, no sickness can come near us because we are all Amen. fully covered with the blood of Jesus. Yes, And Lord. those who are now, oh God, may you be the one to restore back everyone to good health, oh God, because you are the only one, Lord, who knows every part of our body, oh God. So everything that needs to be repaired and restored back to normal, we give them all to you. And we pray, Lord God, and we claim and we thank, oh God, that all the blood that is flowing in our arteries and veins that are flowing to our hearts, they are all normal. Every nerve is normal. And Lord, those who are sick right now, they will feel, oh Lord God, your healing touch. And we just want to say thank you for healing them. That after, oh Lord God, gaining back all this good health, Lord God, no one will be glorified. No one will be praised except you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, yes. Amen. Thank you. Amen. While you were praying, tama, ni-remind tayo ni Lord na siya'y nag-design ng mga katawan natin. Kaya I like the word restore back. In the name of Jesus, restore back, Father God. Lahat yung abnormal magiging normal. Thank you. Praise the Lord. Ngayon po ay Thursday, so Mountain of Media. No po, lahat tayo exposed. No po, alam niyo ba na ang Pilipinas ang number one user ng social media. Isang bagay yon, proud, pero sana number one din tayo sa pagiging responsible sa paggamit ng social media. At lalo na po ang mga bata. Can we focus our prayer no po sa mga kabataan na yung effect ng computer games no po. Hinihan ko si Pastor Rory dito kasi involved din siya sa warfare. Pastor Rory, would you lead us na ang mga bata, mga anak, no po, kasi may lumapit sa aking ina, no, yung anak niya nagiging violente sa kapatid niya. Yung kanilang bahay, may CCTV, yung mang ilaw na may camera, meron ganun eh. So, nireview niya yung video. So, laging nilalaro ng anak niya, violence. So, nagmamanifest yung spirit of violence sa kapatid. Nagiging impatient yung kapatid na nasasalin doon sa kapatid niya. So, that is power of media. No po. Kaya after 1 minute, I will request Pastor Rory as a father, may mga anak din siya, na i-deliver ang mga bata, no, from the spirit of violence na ginagamit ang media, print, lalo na, no, social media, games, yan ganyan. So again, let us bless heaven, and then Pastor Rory will seal our prayers with a warfare prayer. Yes, Lord, we pray in the name of Jesus. No mountain, Panginoon, can hinder, Panginoon, yung magagawa mo po, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Lord. At sa oras po na to, tinataas po namin, Lord, ang aming sa area ng media po, Panginoon, Lord, particularly, Lord, yung nag-contribution nito to the youth, Lord, I pray, Panginoon, mga children, Lord God, na exposed dito, Lord, na bibigyan mo ng wisdom ang mga parents, Lord. How can they discipline, unang-una, Lord, ang kanilang mga anak in using the social media, Lord God. I pray, oh God, na
Anything, Lord, Yes. na To your i-cover mo po ng precious blood mo, Lord, ang mind at heart nitong mga batang ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na everything, Lord, na kanila lamang ang ma-absorb ng kanilang system, Lord, is the things, Lord, na nag-glorify sa iyo po, Panginoon. Lord, protect these children, Lord God, Panginoon, against the lies po, Panginoon, ng kaaway sa kanilang buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Kami ay lumalapit sa inyo, Diyos. At tunay nga sa aming mga puso ay lagi ninyo kaming i-cover. At salamat po sa pagkakataong ito. Kami ay lumalapit para sa aming mga anak. Yeah. Sa galaw ng mundong ito, sa galaw ng paggamit ng mga telepono, mga laptop, mga computer, na kung saan ay madalas na nakapokus ang mga kabataan ng mga bata o ang aming mga anak sa nais nila lamang, sa gusto nila na sa paglalaro, paglalaro sa telepono, kapag sila ay pinagsasabihan, sila, Panginoon, ay nag-iiba yung kanilang mga karakter. Lord, we ask in your holy name, Jesus' name. and in Jesus' name, Lord God, we rebuke the influence of the bad influence of the social media. Lord, teach us also as a parents kung paano po naming turuan, magabayan palalo ang aming mga anak sa kanila hong pagmulat ng kanilang kaisipan at damdamin sa mundong itong kinagagalawan dahil sa media o sa social media. Dahil dito, o Diyos, may mga internet na, they can search, they can browse, and because this season of millennial, Lord God, ay talagang napakatindi ng impluensya ng bawat mga bata sa kapwa ng bata, kabataan sa kapwa kabataan, na magkakaroon sila ng isang bagay na pag live streaming, pagkakaroon ng sample sa kanila, o Diyos, ay isang laro. Pero the more they have been more magkakaroon sila, Panginoon, ng exposed dito, o Diyos, we ask to protect them. And especially, Lord God, na ang isip nila, Panginoon, Lord, cover them, their mind, not be more attractive in social media, but be more, Lord God, na maging attract sila sa iyo sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon. Kaya patuloy na turuan ninyo ang bawat mga magulang upang lalong madisiplinahan ang kanilang mga anak. Magabayan, bigyan ninyo, Panginoon, ang bawat mga magulang ng alerto na may pagmamahala ng gagaling sa inyo upang lalong ang mga anak, ang mga kabataan, ang mga bata ay tunay na mapailapit sa inyo, Panginoon. Hindi lamang sa galaw ng mundong ito, kung hindi sa galaw ng iyong pagmamahal, Diyos. Marami pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 May advantage talaga pag galing sa tatay. Amen. Kami wala kaming anak, pero mga pamangkin. So nakikita yung mga pamangkin. Apo sa pamangkin. Meron po bang magba-blow out? May magbe-birthday po ba dyan? Mag-anniversary this week? Wala po ba? Wala. Purihin ang Panginoon sa patuloy na nandun sa ating mga group chat, yung mga anniversaries na.
Para po sa ating closing prayer is the prayer taught by Jesus Christ. Apo, so let us unmute, let us pray the Lord's Prayer. Apo, and then I will give the blessing. Our Father, who art Who in art in heaven, 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 hallowed be thy name. hallowed be thy name, Kingdom thy come, kingdom come, your thy will will be be done done as is in in on heaven. heaven. Earth as earth it is in as it heaven. is in Give us heaven. daily bread. Give us this day Forgive us our 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 daily daily trespasses, bread, bread, as We we as and we forgive 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 us our those sins, us as we trespass forgive against those us. as we who forgive sins Lead us not into against us, and temptation, lead us not into us. but temptation, deliver us but from deliver evil. us, Lord, the from the Thine is the The, kingdom, and the and and the the power, power, and the the and the glory, power and glory, the glory forever and forever, ever. forever. ever. Amen. 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 and now may Christ dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, all God's people Amen. I said, receive. Amen. 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 Everyone, thank Shalom, you. everyone. Maraming pong Shalom. Shalom salamat, Pastor po. God David. bless Maraming pong everyone. salamat, Ate Venus. At sa bawat isa Thank pong you, nanonood. Venus. Sister Venus, thank you. Shalom po. Mabilisan lang pong announcement. So tomorrow po ay si Pastor Edric ang maglilid po sa atin. And then on 31, ayan ako na po. 31 po ay si Kuya Virgil ang maglilid po sa atin. And praise be to God. Sorry po for off-cam. Praise be to God.